So ngayon dumating na tayo sa pagwawakas ng ating pong pagsasama-samang pag-aayuno. At alam ko po na hindi ito naging madali sa marami sa atin. At ito po ay gawa lamang ng biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. At nagpapasalamat pa rin tayo sa Diyos sapagkat niloob na tayo ay magkaroon ng ganitong gawain. Bagamat na inaasahan natin ang iba na mga kasama, subalit ang Diyos nakakalam kung bakit sila ay hindi natin nakakasama. Ganun pa man, ang mahalaga ay nagpapatuloy tayo sa ating pong napasimulan makarang buwan. Ito nga po yung pangalawang buwan ng ating prayer and fasting. Nagpapasalamat po tayo rin sa ating mga kapatid na nagpapasilitate ito, sa ating mga diakonesas, kay Sister Ben, Sister Malet, na patuloy na itinataas ang pangalan ng Panginoon at ang mga pangailangan ng Iglesia sa diwa ng panalangin. So ito yung napaka-importante. So bago po tayo magwakas sa hapong ito ng ating prayer and fasting, ay gusto ko po muling balikan yung ating pong naging passage na pinag-aralan tungkol sa fasting. Ito po ay matatagpuan sa Matthew chapter 9 verse 14 to 15. At ganito po ang ating mababasa doon. Then the disciples of John came to him saying, "Why do we and the Pharisees fast, but your disciples do not fast?" And then in verse 15, and Jesus said to them, "Can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast." So, purihin ng Diyos. So, dito po, pwede natin sabihin na there are people who are really boasting on fasting, on their fastings. Katulad po ng mga Pharisees. And masasabi natin na meron din po mga tao na kung saan ay naghahanap doon sa iba, katulad itong mga alagad ni John, bakit ang iyong mga alagad na hindi katulad ng mga Pharisees na nagpo-fast? Yun ang tanong ng mga alagad ni John sa Panginoong Jesucristo. So, pwede natin sabihin na ang fasting during that time, at even sa mga nangyayari sa ating panahon, kalimitan, ang fasting nito ay more on devotion to their religion. For example, yung mga Muslim, they are fasting because of their devotion to their religion. Ano po? And it does not somehow show their longing for more of God. Ano po? Sapagat ang idea po ng Biblia tungkol sa fasting ay kung tinatawag na longing for Christ coming. Kasi po ito yung nasa ating passage. So yung ganito pong pag-aayuno, karaniwan, yung tinutukoy natin religious fasting na nakasentro lang na sa devotion sa relihiyon at hindi sa maalab na pananabik sa Diyos, ay karaniwan po ito ay naglalayo na bigyan ng lugod lamang yung sarili. At ganoon din, makita ng ibang mga tao na sila ay mabubuti at sila ay mga makadiyos na mga tao dahil sa kanilang pag-aayuno. Atin po muling balikan itong dalawang mga talatang ito at dalawang bagay din ang gusto nating maunawaan sa passage na ito tungkol sa pag-aayuno. Una, ito po ay napakinggan na po natin, Christ expects that we will fast. So, inaasahan ng Panginoon ang kanyang mga anak ay mag-fast. Kailan po nila gagawin ito? Kapag siya po ay lumisan na sa kanila. Siya po ay umakyat sa langit. So, habang kasama nila ang Panginoon, sila po ay may kagalakan sa puso. Subalit ang kagalakan po ito ay mapapalitan ng pananabik at kalungkutan sa sandaling lumisan na po sa kanila ng Panginoon. So ganito po yung larawan ng ating buhay Kristiyano dito, di po ba? Buhay sa ilalim po ng biyaya ng Diyos. Yun po yung ating buhay Kristiyano. May mga panahon po na ang ating buhay ay mapayapa at masaya, walang mga suliranin. Subalit marami din po mga panahon na tayo ay kakaharap sa mga pagdurusa at kahirapan. At sa panahon po ng pagdurusa at kahirapan, naalala po natin yung langit na kung saan ay mas doon ay naiibsan at maririlib na tayo. Mawawala na yung ating mga kahirapan at ating po mga pagdurusa sa lupang ito.
At sa pamagitan po ng fasting ay nipapahayag natin sa Diyos ang ating matinding pananabik sa buhay na paparating na kasama siya. So yun po yung una. So in-expect ng Panginoon na tayo magpapas sa mga mananampalataya. Pangalawa, yung pong fasting ay manifestation ng ating pananabik sa ating Panginoon. Our fasting is a manifestation of our longing for His coming. Sabi po doon sa verse 15, okay? Sabi po doon ng Panginoon, the days will come when the bridegroom is taken away from them and then they will fast. Narating yung panahon na ang lalaking ikakasal ay aalisin sa kanila at saka sila mag-aayuno. Ito po yung tugon ng Panginoong Jesus sa inquiry ng mga alagad ni John the Baptist. So in fasting, we are declaring that nothing in this world can really satisfy us and that there is a better life that awaits us when Christ comes again. So yun po yung ating nakikita rito na nilalarawan ng pag-aayuno na walang bagay sa daigdig na ito na tunay ng lubos na makakasatisfy sa atin. Kahit pagano kasasarap ng pagkain, time will come na tayo hihinto na rin sa pagkain. Lalo sa panahon tayo may sakit. Hanggang sa tayo kunin ng Panginoon. So sabi po ni David Matis, siya po ay Executive Director ng desiringgod.org. Sabi ko niya, we fast in this life because we believe in the life to come. Tayo dala nag-aayuno sa buhay na ito kasi tayo naniniwala sa paparating na buhay. We don't have to get it all here and now because we have a promise that we will have it all in the coming age. So, hindi naman natin kailangan taglayin ng lahat sa daigdig na ito, yung perfectong kagalingan, perfectong kasiyahan, mga kayamanan na inaasahan natin. Hindi po ito makukuha sa daigdig na ito sapagkat ang perfectong mga pagpapalang ito ay doon pa lamang natin makakamtan doon sa paparating na buhay sa piling ng Diyos. We fast from what we can see and taste because we have tasted and seen the goodness of the invisible and infinite God and are desperately hungry for more of Him. So tayo nagpa-fast doon sa mga tangible things at tulad kahapon ng pagkain. Bakit daw tayo nagpa-fast? Sabi ni David Matis. Kasi naranasan natin yung goodness ng hindi nakikitang kabutihan or hindi nakikitang Diyos. Yung goodness ng hindi nakikitang Diyos na kung saan siya yung namamahala sa lahat ng bagay at tayo ay lalo pang nananabik na makita siya. So yun yung dahilan. So parang mag-fasting tayo sa mga tangible things, huwag tayo mag-fast sa mga good things na spiritual na binigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo, kalamitan nagbabaliktad po, napapas tayo sa mga spiritual na katotohanan tungkol sa Diyos, hinahayaan nating mawala yan at ang atin namang pinabubusugan yung mga pagkain na pang-pisikal. So it should be the other way around. Magbusog tayo sa mga pagkain spiritual at maaari tayo magutom sa mga pagkain pisikal. Ayun po yung idea ng pagpaplas. So sa ating pagkakayuno ay pinapahayag natin na masigit o satisfying ang buhay na darating sa Panginoon. At kadalasan po wala nga ang isip natin sa muling pagbabalik ng Panginoon. Hindi po ba? Dahil ang ating puso, isip, atensyon, panahon, salapi ay lubos halos na nakatuon sa mga bagay na at karanasan na meron tayo sa daigdig na ito. Lalo na po sa usapin ng pagkain. Ang pagkain po ay ito po ay pangailangan ng pang-araw-araw ng tao at ayaw ng tao tikas sa mga tao ang ayaw ng gutom at meron po mga tao ngayon nakakaranas ng gutom at dahil sa pandemya kaya po ang pagkain ay talagang pangunahing pangailangan ng tao at yung pong pagkain ay binibigay sa atin galing sa taas at may mga tao na sobrang pagkain, meron namang kulang ang pagkain at ang iba ay napipilitang huwag kumain dahil walang makain at ang iba naman ay hindi pwedeng kumain dahil kahit may pagkain, may karamdaman sila. So yun po yung mga dahilan, pero ganun pa man, ang pagkain po ay mahalaga para sa ating kalusugan, sa ating pangangatawan at ito pong pagkain na ito ay hindi po natin pwedeng iwasan. Lagi tayong makain.
Pero sa pag-aayuno, atin po pinapahayag na higit na mas mahalaga yung buhay na paparating sa piling ng Panginoon kaysa sa pagkain natin. Na pwede tayong mag-skip ng isang tanghalian o isang hapunan kapalit ng lalong masigit na mahalaga yung spiritual na pagkain na ating po makakamtan kapag tayo nakipag-meet sa ating Panginoon. So hindi po natin magawa ang mag-ayuno dahil talagang ito naman po ay napakahirap. Marami sa atin nag-try and nag-fail. At katulad ko rin po, ako po ay nagka-try pero I find it myself very difficult dahil sa aking karamdaman. Pero ganun pa man, ang puso ay dapat nandoon sa ating pag-ayuno. Mahirap gawin ang pag-ayuno at hindi ito popular. Hindi ito popular katulad ng birthday. Kung tayo po ay makapag-ayuno at kaya naman po natin ng ating kalusugan, hindi ko po minumungkahi na isang buong araw o 2 araw, 3 araw kaagad. Magsimula po tayo sa maiksing panahon ng pag-ayuno. Halimbawa sa isang pagliban sa tanghalian o hapunan, at atin naman pong ilaan yung ating puso at isip sa pagbubulay-bulay ng salita nito, sa pagkain spiritual. Yun po yung dahilan na hindi tayo basta nagpo-fasting na wala tayong plano na ilaan naman yung panahon ng hindi pagkain sa atin pong pagkain ng salita ng Diyos, ng ating kaluluwa. Kaya po yung pong fasting hindi lamang pag-skip ng pagkain, mayroon talagang purpose na masigit pa sa pagkain physical, yung pong pagkain spiritual na kailangan natin. So ilingin natin sa Panginoon na ilagay niya sa ating puso ang matinding hangarin na tayo po ay magutom spiritually upang maging daan ito na tayo lumiban paminsan-minsan para magutom physically. So gawin natin po ito sa panahong lalo na ngayon may banta ng kalamidad. Alam niyo po, tinignan niyo yung nagpo-fasting sa Bible. Papansin natin doon na ang mga tao ay may banta ng pagdating ng paghuhukom ng Diyos, parusa ng Diyos, kalamidad, ay nag-aayuno po sila. At mag-ayuno din po tayo, lalo na po kapag ang iglesia ng Panginoon ay nagkakaroon ng mga malalaking suliranin na kinakailangan nating ilapit sa ating Panginoon. Yung pong palalamig ng karamihan sa mga kapatiran, yung pong kawalan ng malasakit sa pagsamba sa Diyos, na mas pinagpapalit yung araw ng Panginoon, yung araw ng pagsamba, para sa mga pansarili lamang na adhikain at layunin at paglilibang. Ito po ay mga bagay na po pwede nating isama at maging daan, motibasyon po natin para sa ating pananalangin ay pwede natin lakipan ng pag-aayuno. So isa pong pag-aalaala sa bawat isa sa atin na makibahagi po tayo sa pangkalahatang pag-aayuno ito. Minsan isang buwan, alam ko hindi madali, pero mananatili po itong gawain ito ito ay para sa ating lahat. Ang akin lamang pong magiging kahilingan ay huwag nawang maging daan itong prayer and fasting na ito upang maging judgmental po tayo, lalo na tayo na kabilang sa pag-aayuno, na magiging judgmental tayo doon sa ibang hindi po natin nakakasama o hindi makapag-ayuno o hindi makaganap. Kasi po ito ay hindi napapakita ng ating pag-ibig sa kanila. So ito po ay voluntaryo, hindi po natin pinipilit ang ating sarili. Ito po ay paraan natin ng ating pag-ibig sa Diyos at pagpapakita ng ating pagkilala sa Kanyang kayang gawin sa ating buhay at sa buhay ng Iglesia. At tayo po ay nag-aayuno upang ating pong ipadama ang ating lubos na pananamig sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. So, po natin gamitin ang gagawain ito ng Panginoon para tayo ay mag-look down doon sa iba na hindi nakakaganap ng gawain ito. Sa halip ay tularan natin ang ating Panginoon na hindi niya ikinumpara yung kanyang sarili doon sa kanyang mga alagad na hindi makagawa ng 40 days fasting ang kanyang ginawa. Hindi po niya ginawa na ikinumpara niya ang kanyang sarili sa mga alagad niya na hindi makagawa o nakapag-fast ng 4 na araw. So yun po ay napaka-importante at ito po ay gagawin natin sa tulong at sa biyaya na pinagkakalob sa ating Diyos. Muli marami pong salamat sa ating mga kapatid na nag-encourage sa marami sa atin para tayo maging kabilang sa gawain ito ng pananalangin at pag-aayuno.
Tayo po ay magwakas sa pamagitan ng panalangin. Manaming Diyos sa langit, nagpapasalamat po kami sa napakayamang biyaya na ipinagkaloob mo sa amin ng pagkain, ng inumin, ng pananamit, at kailangan namin ng mga bagay na ito sa buhay na ito. At alam namin, Panginoon, na ipigaling sa inyo. At pinipapasalamat namin ang mga bagay na ito, lalo ang pagkain, na kadalasan po ay nakatuon po ang aming puso. Lagi namin naalala kung anong kakainin namin, paano namin ito ihahanda. At may panahon, Panginoon, ay nilaan kayo upang maalala naman namin na masigit na mahalaga ang pagkain espiritual, na pwede namin pansamantalang iwanan ang pagkain physical upang maglaan naman kami ng panahon upang maggulay-gulay ng pagkain espiritual. Lalo na sa panahon na ang aming kaluluwa ay nanlalamig, panghihina at nalulupaypay dahil sa dami ng mga suliranin, dahil sa bigat ng mga kasalanan namin na kailangan namin mailapit sa inyo. Nawa ay masumpungan mo kami na dumating sa buhay namin, hindi lamang kami maging aalab sa pananalangin, kundi maging sa pag-aayuno sa pamagitan ng biyayang pinagkakaloob mo sa amin. Pagpalain niyo po ang mga naging kasama ko sa pag-aayuno ito, ang mga kapatid na nanguna, ganun din po yung mga panalangin namin na amin pong iparating sa inyo. Kayo po siyang tumugon at amin po Panginoon hinihiling na inyong kaluwalhatian lamang ang mahayag sa gawain ito ng prayer and fasting ng inyong iglesia sa Villa Carolina. Palaan mo po kami kahabagan, ilingap niyo po ang inyong mukha sa amin at bigyan kami ng lubos at ganap na kapayapaan. Marami pong salamat aming Diyos, sa inyo po ang papuri sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po at pagpalain po ng Diyos ang ating pong gawain ito. Praise the Lord.